Pinabulaanan ng Kingdom of Jesus Christ sa mga alegasyon ng PNP at DILG na mayroong mga secret tunnel ang kanilang compound at may nakahanda silang molotov at bolo. Kinwestiyon din ng religious group ang mabababang pagpapalipad ng PNP ng mga helicopter na ikinasira umano ng solar panel sa kanilang compound. Mula sa Davao City, nakatutok live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril. Emil, ngayong ikapitong araw na pagsisilbi ng arrest warrants laban kay Pastor Apollo Quiboloy at iba pang akusado, nakaalerto pa rin ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ dahil sa patuloy na presensya ng kapulisan. Kanina nga, may naispatan tayong mga miyembro ng Special Weapons and Tactics o SWAT at mga K9 dogs na naglilibot sa labas ng KOJC compound. Ang mga pahayag ni Interior Secretary Benhur Abalos Jr. na may sikretong lagusan mula sa katedral ng kanilang compound patungo sa umano'y kwarto ni Pastor Apollo Quiboloy. Pinabulaanan ngayon ng Kingdom of Jesus Christ. Kabit na po yan, sir. Katedral ito, sir. Ito, wall yan, stage, backstage po yan. Backstage po yan, papahingahan. Then, papasok ka dito, diyan na po yung stage namin, pulpit namin for the service of worship. Hindi po yun. Wala pong lagusan dyan, sir. Dinugtong lang po yung picture. Ibang picture po yung ginamit. Sino pong fake news? Ibang picture ginamit. Basement po yun. At dinugtong yung maganda po na lounge. At ito na. At ang pintuan namang nakita ng PNP sa katedral, hindi umano secret door. Daanan lang umano ng pastor kung may programa sa katedral ayon sa post ng Chief Legal Counsel ng KOJC. Bilang patunay, nag-post din ito ng screenshot ng isang programa sa katedral kung saan kita ng isang lalaki ang pintuan na dinaanan ni Pastor Quiboloy. Sagot naman ng grupo sa umano'y na diskubreng molotov sa roof deck ng kanilang JMC building at mga bolong nakabaon umano sa buhangin. May nakita silang molotov, may nakita silang matataas na mga itak, mga ganun, sir. May maniwala pa ba niyan, sir? Andali po magtanim po niyan, sir. Pero giit ng task force na nag-operate sa compound, I have no information on that, but definitely our law enforcers will not do that. hindi rin umano totoo ang sinasabi ng DILG na nakakonekta sa live wire ang barbed wires na nakapalibot sa KOJC compound. Pati ang umano'y pangle-laser ng mga miyembro ng KOJC sa mga lumilipad na helicopter. That is an allegation that remains an allegation. Note that there is an overwhelming presence of PNP officers inside the KOJC compound. They are practically in control of the KOJC compound. Dahil namataan umano ang mga police mobile sa labas ng Glory Mountain sa Barangay Tamayong ng Davao City kahapon. At nakita naman ang mga police mobile paakyat sa Tamayong ngayong hapon, sabi ng KOJC. This proves one thing, no? They are really engaged in a fishing expedition. They do not have, and they do not have personal knowledge that Pastor Apollo Quiboloy is inside the compound of KOJC. The concern of the PNP is not only focused doon dito sa loob ng KOJC. It's everywhere else as long that we receive valid and reliable, timely, accurate intelligence information, ay pupuntahan po natin at hahanapin natin sila. Bago niyan, 2 helicopter ng pulisya ang namataan namang lumipad sa ibabaw ng compound kaninang umaga. Ang isa, sobrang baba umano ang lipad at halos dumikit sa Jose Maria College ng KOJC. Hanggang mahulog ang solar panel ng eskwelahan. We are writing a demand letter for them to explain why they had to do it. It was done to harass, and as a consequence, the solar panels were destroyed. Wala pang pahayag ang PNP kaugnay ng nasirang solar panel, pero paliwanag nito sa pagpapalipad ng chopper. Part ito ng ongoing police operations natin sa loob. And they give a clear view sa ground. We are looking focus areas na inch by inch. Sinagot din ng PNP ang reklamo ng KOJC sa mga pahayag na ito ng PNP chief sa isang tila party na nangyari sa mismong grounds ng Police Regional Office 11 habang may ikinasang operasyon sa KOJC. Quiboloy, lumabas ka na dyan, baka makauwi na kami. Ha? Pagod na nga kami.
kami sa iyo. Maybe that is their concept of happiness. Maybe their concept of harassing the members of Kingdom of Jesus Christ and partying about it. Giit ng PNP, fellowship nila ito na ginawa para pataasin ang moral ng pulisya. Yan ang parte ng aming police customs and traditions. Pag kami po ay napapagod sa aming trabaho, mayroong pumapalit sa mga napapagod at yung mga napapagod ay nagpapahinga ay nagpe-fellowship po kami. Emil, dahil sa pagkasira ng mga solar panels ng Jose Maria College, binibilisan na umano nila ang paggawa ng demand letter upang bayaran ito ng PNP. Patuloy rin ang grupo na naninindigan na wala umano sa Kingdom of Jesus Christ compound ang pastor. Emil. Maraming salamat, Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Nanindigan naman ang PNP na hindi aalis sa Kingdom of Jesus Christ compound hanggang hindi na-inspeksyon ang bawat sulok nito. Nakatutok si Marisol Abduraman. Matapos ang 7 araw na pananatili ng mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, halos kalahati pa lang daw ng lugar ang na-inspeksyon ng PNP. At ayon sa kanila, hindi sila aalis hanggang hindi nahahalughog ang buong 30 ektaryang KOJC compound. Nagtatagal daw ang kanilang operasyon dahil hindi basta-basta ang target area. We are looking at an underground facility na made up of thick stones, thick metals at napakatigas po ng mga yan. So itong underground facility was built and made to withstand any man-made calamity or even natural made disasters. Meron daw silang nadidetect na heartbeat sa underground. Not one, not two, but as to the number po ay definitely mo there are movements underground at yun po yung ating ngayong tinitingnan po. Hinahanap ng PNP si KOJC founder Apollo Kibuloy para ihain ang warrant of arrest para sa kasong qualified human trafficking and child abuse. Nauna nang pinabulaanan ng KOJC na nagtatago si Kibuloy sa kanilang compound. Itinanggi rin ng KOJC ang sinasabi ng PNP na meron umanong sikretong lagusan papunta sa kwarto ni Pastor Kibuloy. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras.